ng singsiglangin ng gising kasama ang unang hirit at new parang Palpay. Isang eskwelahan na damay sa sunog na tumupok sa 50 barong-barong sa Santa Cruz, Maynila. Sa hiwalay na sunog sa Binondo, hininalang naiwang insenso ang dahilan. Ang report mula kay Rida Reyes. Di bababa sa 50 barong-barong ang tinupok ng apoy sa Santa Cruz, Maynila, mag-aalas 6 ng gabi nitong Huwebes. Sa lakas ng apoy na umabot pa hanggang ika-5 alarma, nadamay pati kisame ng katabing public elementary school. Kaagad namang inailikas sa mga estudyante na noong mga oras na iyon ay labasan na. Hindi po namin alam kung anong dahilan kasi pagkatapos makita na lang namin na umusok, nagsisigaw pa nga kami na pagtulungan nyo, baka sakaling maapula pa yung apoy. Kasi akala namin kagaya ng dati na ano pa namin. Ngayon hindi talaga. Light materials po yan, mostly mga wooden materials yan. Kasi ano yan actually yan ay isang estero. So sa ibabaw ng estero, doon sila nagtayo ng mga bahay. Agad naman nagpaabot ng tulong ang mga kinatawan ng DSWD sa mga nasunugan. Inaalam pa ang pinagmulan ng sunog na ideklarang fire out makaraan ng 1.5 oras. Sa hiwalay na sunog naman sa Gandara Corner Solar Street sa Binondo, Maynila, lumalabas sa investigasyon na posibleng naiwang nakasinding insenso ang pinagmulan ng sunog, lalo pat tradisyon daw ito tuwing Chinese New Year. 3 biktima ang nananatiling under observation sa ospital. Stable naman ang kondisyon ng 3 iba pa. We revive the patient, so guarded pa rin kasi yung nila, yung situation nila, no? So we're doing the best. Sa Gagalangin, Tondo naman, nagtutulong-tulong na makaahon ang may 100 pamilyang nawala ng bahay makaraang tupukin ng apoy. Halos wala nang naisalba ang karamihan sa mga residente. Lahat, kumbaga, yung nadala lang namin talaga, damit lang. Ang mga batang ito, tanging mga tirang yero't bakal na lang ang pinagtsatsagaan para maikalakal kapalit ang kaunting halaga. Nagtungo ng Jimmy Capuzzo Foundation para mabigyan ng tulong sa mga apektadong pamilya. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. Mga kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre, pinakausapan na huwag ng personal dumalo sa hearing kung hindi nila makakayanang pakinggan ang mga testimonya. Sa hearing kasi kahapon, umiyak at naglabas ang galit ang may bahay ng isa sa mga pinatay na mamamahayag. Narito ang report ni June Veneracion. Matanggal masyado! Matanggal! Ayoko na matanggal! Ayoko na matanggal! Hindi na nakayanan ni Mirna Reblando ang makinig sa testimonya ng isang doktor ng NBI sa isinagawa niyang autopsy sa ilan sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. Asawa ni Reblando ang isa sa mga media man na pinaslang sa pinakamatinding political massacre sa bansa. Hindi na rin napigilan ng iba pang kamag-anak ng mga biktima na maging emosyonal. Si Reblando, naglabas ng matinding galit sa isa sa mga abogado ng mga akusado. Bobo siya! Bobo! Bobo yung Manuel na yan. Bobo talaga yung abogado na yan. Ang tinutukoy ng byuda ay si Attorney Andres Manuel. Sinabi ro kasi noon ni Manuel sa isang panayam na baka mga biktima rin ang nag-away-away kaya nauwi ito sa patayan. I don't recall saying anything like that. Dahil sa kaguluhan sa labas ng korte, ilang minuto ring nasuspindi ang hearing ng Maguindanao Massacre. Pinapakiusapan ng mga kamag-anak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre na kung hindi nila kakayanin ng mga makikita at maririnig, iwasan na lang muna ang pagdalo sa mga susunod na pagdinig. Sa testimonyo ni Dr. Reynaldo Romero, medico legal ng NBI, sinabi niyang nasa early stage of decomposition na raw ang mga katawan ng mga biktima ng kanyang i-autopsy. Nagtamo raw ang mga ito ng multiple gunshot wounds na nagresulta sa agaran nilang pagkamatay. Para sa unang balita, June Veneracion reporting. Isang pabrika ng generator sa Turkey sumabog. 6 na empleyado ang kumpirmadong patay habang 24 naman ang sugatan. 5 manggagawa naman ang hinihinalang na trap sa 2 palapag ng gumuhong gusali. Nadamay din ang ilang sasakyang nakaparada sa paligid ng building. Ang naipong sumingaw na gas ang hinihinalang sanhi ng pagsabog. US President Barack Obama ay pinagdarasal ang mabilis na panunumbalik ng kapayapaan sa Egypt.
Ginawa yan ni Obama sa annual national prayer sa Washington. Hinikayat din niya si Egyptian President Hosni Mubarak na simulan na ang maayos na paglilipat ng kapangyarihan sa susunod na lider. We pray that the violence in Egypt will end and that the rights and aspirations of the Egyptian people will be realized and that a better day will dawn over Egypt and throughout the world. Unang chika, narito na po si Luan D. Luan. Salamat, Igan. International pop icon na si Janet Jackson excited na para sa kanyang concert mamayang gabi sa PICC Plenary Hall. Napili ni Janet na dito sa Manila simula ng kanyang concert tour. Narito po ang ating unang chika. Sa NAIA Terminal 1, ilang oras na matyagang naghintay ang media at iba pang tao sa pagdating ng international pop icon na si Janet Jackson. Maya-maya pa'y dumating na ito. Nakangiti ito at tila di pansin ang pagod sa biyahe. Ngunit na magsimula na magtanong ang media, dito na nagkagulo ang lahat. Hindi na tuloy nakapagsalita si Janet upang sumagot ng mga tanong at mag-invite sa kanyang concert dito sa Manila. At habang wala pa ang sasakyan ni Janet na maghahatid sa kanya papunta sa kanyang hotel, muli muna siyang pinasok sa loob ng airport at dito mas naging mahigpit ang security. Narito sa bansang American recording artist na si Janet Jackson upang magtanghal at simula ng kanyang #1 Up Close and Personal World Tour concert. Gaganapin ang concert na ito mamayang alas 8 ng gabi sa PICC Plenary Hall sa Rojas Boulevard, Pasay City. Inaasahang kakantahin niya ang ilan sa kanyang greatest hits tulad ng Let's Wait a While, Miss You Much, Escapade, Runaway, at Together Again. Justin Bieber fever hits New York City. Wala pong tigil ang hiyawan at pag-cheer ng fans ng Canadian pop star na nag-aabang para sa special screening ng first movie niyan, Justin Bieber, Never Say Never. At may dala pang placards and posters ang iba. True-to-life story ito ni Justin from being just a boy to becoming an internet superstar. Mapapanood din po dito ang ilang backstage moments ni Justin sa ilang concerts niya. First batch of Showbiz Chika pa lang yan. Stay tuned for more. Rhea? Salamat, Luan. Sa New York, sa Amerika, mayroon ng dyaryo na eksklusibong mababasa sa mga iPad. Sa halagang 99 cents kada linggo o mahigit 43 pesos, maaari na pong mag-subscribe ang mga iPad owners sa The Daily. Hindi lang basta binabasa ang mga balita sa nasabing publication dahil maaari ring pakinggan at panoorin ang mga ito. Ayon kay News Corp CEO Rupert Murdoch, bagong klase ng journalism ang kailangan sa makabagong panahon. Kaya marapat lamang na gamitin ang makabagong teknolohiya sa paghahatid ng balita. At makibalita tayo sa latest sa traffic kasama si Laban Yuber. Love! Salamat, Igan, sa mga oras na ito, mga kapuso. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Quezon Boulevard at sa tabi mismo po ng Quiapo Church. Nagkakaroon ng konting problema yung po ating mga sasakyan na paakyat nitong Quezon Bridge patungo po ng Loton area, no? Mga kapuso, makikita ko natin halos hindi gumagalaw yung hulihang bahagi dito pong pila na ito. Pero makikita ko natin napakarami namang traffic enforcer dito. Talaga lang matitigas ang ulo ng ating mga motorista. Yung kaliwang bahagi ng patungo ng Espanya, Laulaan at Limasalang, tuloy-tuloy lamang. Sa kanang bahagi sa itaas, gamit pa rin po ang ating GMA traffic system. Makikita rin ho natin ang pagbigat na rin ho ng daloy ng trapiko dyan po sa kanang bahaging lane. Mula po flyover hanggang makababa ng EDSA Cubao. Yan ho ay patungo ng Makati and South area. Ang kaliwa naman patungo ng Caloocan at Norte ay tuloy-tuloy lamang. Sa south naman po, sa may Skyway Bikutan, makikita ho natin ang magkabilang lane, baba man ho at taas. Napakaayos pa rin po, yung pong kaliwa ay patungo ng Calabar Zone at ang kanan naman ay patungo po ng Maynila na pareho naman pong namamayagpag ang career ng ating mga motorista. Sa EDSA Ortigas, makikita rin ho natin ngayon, patuloy din pang maayos na daloy ng trapiko sa kaliwang bahagi. Sa ibabang bahagi po ng flyover, yan ho ay patungo ng Southern Makati area. Yung umakyat naman po ng flyover, Ortigas flyover, patungo naman po yan ng Cainta at Pasig area na tuloy-tuloy lamang. Maski po yung kanan, patungo rin po ng Cubao, ay wala rin hong problemahin ng ating mga motorista. Sa ating mga magdadagsaan po dito sa may Quiapo Church, expect nyo na pong maipit kayo sa inyong pupuntahan dahil nga po ngayon ay first Friday of the month.
May coding tayo 9N0 at syempre, nako, advisory lamang. Simula po kahapon 9 a.m. hanggang February 5, 9 a.m. din po mga kapuso ay isasara ang tig-iisang lane ng mga sumusunod na toll plaza. Ito po ay para bigyang daan ang pagsasamoderno ng mga lumang toll plaza equipment. Ito po yung mga isasara mga daan. Lane 1 po, Bikutan southbound entry. Lane 2, Bikutan northbound entry. Lane 1, Sukat southbound entry. Lane 1, Alabang northbound entry. At Lane 8, Philinvest northbound entry. At yan po muna ang aking update sa ating mga kasadahan at katrapikan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang reyna ng kasada Lava de Mayor. Smaluman dyan na Nepro, pahing balik sa iyo. At ang hirit namin mamaya, State Prosecutor ng Department of Justice, inireklamo ng pamamaril sa Quezon City. Lalaking natagpo ang patay sa Zamboanga City, hinihinalang biktima ng summary execution. Samantala, may bigati mong pasabog na naman ang nag-iisa nating investigador ng bayan live dito sa Unang Hirit. At sabay natin mapapakinggan sa DCBB si Mike Enriquez. Magandang umaga, Arnold. Magandang umaga sa inyo dyan sa Unang Hirit at sa mga nanonood at nakikinig sa Super Radio DCBB. Sabado na naman ng gabi bukas. Investigador na naman. Balita namin, meron ka na namang nabistong nakadidiring panaderya? Arnold na rin. Di yata maubos-ubos itong mga ano. Alam mo, yung mga trabahador doon sa panaderya, Arnold, walang suot pang taas. Tapos, ang isa sa mga sangkap nung kanilang ginagawang tinapay,